Choco. Pagkain niya to eh. May dumating na naman sabon. At pagkain nila. Tayo unboxing. Siguro meron tayo na naman dito. So ayan. Durog na ang kalabasa. Ayan. Sarap ng lunch nyo, no? Ayan. Bukod sa kalabasa, dog food, may giniling yan. So, ayan. Durog na ang kalabasa. Ayan. Sarap ng lunch nyo, no? Ayan. Bukod sa kalabasa, dog food, may giniling yan. So, unahin natin bigyan si Choco. Choco! Ayan na, oh. Favorite. Giniling at kalabasa. Ayan, kalabasa. Kain na. At pakakainin ko rin ng mga kapatid mo. So, ayan na. Bang-bang. Tim-tim. Madami yan. At burger. Yeah. At syempre, si Punggi. Punggi. Tapos na naman lahat. Si Clover na naman ang natira. Mga kinainan nila ay, ayan, hugasan. Bilisan mo. Ikaw na lang hindi nakakatapos. Bagal talaga siyang kumain kasi 8 years old na siya eh. Napakahinhin. Bilisan mo na dyan at labas na kayo dyan. Dahil lagi tayong sinisikmura, kahit papano meron tayong na-unbox para sa sarili natin. Ayan. Ito lang ang kay mama. Yan. Gaviscon. Kasi lagi akong sinisikmura eh. Yan. So next. Morning guys. Ayan. Kaupo na naman siya dyan. Mag-unbox tayo ng sabon. Maraming sabon. Kasi araw-araw tayong naglalaban ng mga tubol. Pinagtubulan na basahan. Ayan. Ano kaya to? Ay, meron na naman. Nakalimutan kong sabihin na. Huwag nang bumili ng fabric conditioner at marami pa. So, next naman yung pagkain ninyo. So, ayan. Sa isang buwan ay 30 pieces ang naipapadeliver namin ito. Ayan. Ito ay 3, 6, 9, 10, 12, 15. Nung isang linggo, nagpa-deliver kami nito. Ngayon, katapusan na naman. So, twice kaming nagpapadeliver ng pagkain ng mga aso. Ayan. Tingnan natin kung may dent. Ayan. Ayan si Habao.
nakikimarites sa mga nagwawali sa baba. Yan. Marites yan eh. Ayan, may dent na naman. Inuuna ko guys buksan yung mga may dent kasi kung sa biyahe man yan nagkaroon ng dent, delikado yan, baka kalawangin agad. Mahirap mag-stock ng may dent. Yan. Mga yupi-yupi na yan, delikado yan. Katulad nito. Hindi natin alam kung sa biyahe yan na yupi or dati na. Diba? Yan. Minsan nakakatipid ako nito kasi sinasama ko sa kanin. Pero yan si Haba, ayan o. Purong ganito kinakain niya. Tsaka yung dog food, ayan may dent na naman. Dog food na Vitality yung kibble kasi may allergy siya eh. Yan. Parang feeling ko kasi pag online ka bumili, parang sinasadya nilang samahan ng dent. Kasi sa actual hindi na to mabibili. Sino ba naman ang bibili ng may yupi, di ba? Ay, Haba. Saan yung mga kapatid mo? Ayun. Ayaw pang bumaba. Hindi ko sila kinukulong guys. Yung kulungan na yan ay kulungan ni Axel yan. Kasi nung nagkaanak, ito nga sila Haba at sila Itim. Ayaw niya nang naiistorbo siya. Ayaw niyang nai-invade yung space niya. Kaya nagpagawa ako ng kulungan. Kaya kami may kulungan. Nung namatay na si Axel, wala nang gumagamit ng kulungan niya. Ginagawa na lang tambayan ng mga anak niya. So ayan. Ayan ang deliver nung isang araw pa. Hindi ko nabuksan agad. Kasi meron pa naman akong nagagamit niyan. Yan. Yan si Itim, si Haba. Anak ni Axel yan. Lalaki si Axel guys. Tatay nila si Axel. Yan. Hindi pa nakapag morning hilamos yan. Aga-aga pa kasi. Oh, ayan, nagsusunog sila dyan. Oh. Mausok. Sinusunog nila yung mga tuyong dahon. Yan. Yung mga dalawa nandun. Ayun. Oh. Diba? Ang behave-behave ng mga kapatid mo. Yung dalawang pusa ko guys ay tapos nang kumain. Si Choco ay tulog pa sa kwarto. Ay si Kisame, ay si Siopaw pala tulog pa sa kwarto. Sa dami ng alaga ko nagkakapalit-palit na yung pangalan. So ayan guys. Kapag may aso ka, kailangan kilo-kilo ang sabon mo kasi araw-araw laban ng basahan, sa pinangupuan. Kasi kahit na train sila kung saan sila talaga magpapati or wiwi, nagkakataon na minsan yung pagiging territorial nila lumalabas. Saan-saan sila umiihi, lalo pag may dadaang tao, kinakahol nila tapos sabay ihi kasi feeling nila papasok dito sa bahay. Yan. Lalo na yan oh, nangunguna-nguna yan. Yan si Haba, nangunguna-nguna yan sa pagkahol. Ayan oh. Buti nga gumaling na yung galis niya eh. Kasi meron na siyang maintenance. Minsan nangangati-kati pa rin. Pero mannerism na yata niya yung kumakamot-kamot siya. Yan. Si Itim. Diba? Tim-Tim, ligpitin mo na yan. Ligpitin mo na yan. Ako, kahit na mga pasawayan, love ni mama yan. Kahit na may muta-muta pa yan. O, tapos hindi pa naghihilamos. O, inuuna pa ni mama yung mga buksan niya mga pagkain mo ng maligpit. Kasi may basura, matapon yung mga karton. Maitapon ang mga karton. Diba? Yan ang buhay namin sa umaga. Lalo na ngayon, walang pasok ko. Sana nakapagmuni-muni tayo ng maayos ngayong mahal na araw. May mga asong gala dyan, sana wag nating sinasaktan. Kung nakakaistorbo man, kausapin ang may-ari. Pag ang may-ari ay bingi, itaboy na lang yung aso. Huwag nang saktan, huwag nang buhusan ng mainit na tubig kasi kawawa naman din. May buhay din yung mga yan. Nagkataon lang na maling tao yung napuntahan nila. Pabaya, di ba? Dami ko kasing napapanood, binuhusan ng yung pusa, mainit na tubig, yung aso, pinalo ng bodos-pordos kasi umiihi daw sa gulong ng kotse. Kahit yung kotse nila nasa kalye lang naman nakaparada, syempre, lahat entitled dyan sa kalsada na yan. Kung stray dog yon, natural kung saan-saan yun iihi. Kung wala kang parking area sa bahay mo, magbayad ka ng parking sa ibang lugar para hindi maihian yung kotse mo. Diba? Bawal kaya magpark sa kalsada.
Kasi in case of emergency, nagkasunog o ano man, di naman natin hinihingi. Saan dadaan ang bumbero, diba? So, ayun. Palipasan naman ang takbo. Ganyan sila pag may dumaan, o diba? Haba! Choco, di na kayo nasanay na may dumadaan dyan. Talaga naman, diba? Nakakainis naman talaga pag may mga ganang nakakaistorbong mga aso. Yung ingay, yung poop sa labasan. Kaya wag nating hahayaang mag-poop sa labasan ng may iba. Yung kunyari, bakura ng iba doon mag-poops yung aso nyo. Eh, hindi naman tama yun. Talaga mapag-iinitan ng aso nyo. Kaya ang gawin natin, samahan natin lumabas, dakutin natin yung poops nila. Pero kasi kami, nasa loob lang to talaga ng bahay. Hindi na kami naglalabas kasi mahirap na. Away ang aabutin mo kahit dakot ka ng dakot dyan. Kung maraming galang aso, mapagbibintangan ng aso mo, di ba? So, yun lang guys, ang share namin. Ayan, magliligpit pa ako. So, yun lang. Good morning. Blessed Friday. Friday na ngayon. So, yun lang. Sana nakapag-reflect tayo ng magandang pag-iisip. Sana mag-iwan ng magandang kaisipan itong ating Holy Week sa ating mga kababayan na nananatiling may galit sa puso, lalo sa mga asong walang malay, mapaglaro, hindi man sinasadya, trip, tigilan na natin yun. Babay na. Babay na. Babay na daw. Nga, nakaluto na tayo ng ulam. Ngayon ay Biyernes Santo. Ang ulam natin ay bara-barang piniritong tilapia at talong. O, di ba? Nakapag-unbox na tayo, nakapag-prito pa ng talong. O, di ba? O, ano pang susunod natin gagawin? Maglilinis, di pa ako nakapag-vacuum lang diyan at hindi pa rin ako punas ng mga gamit natin dyan. Puro balahibo nyo. Araw-araw na lang. Di ba? Anong masasabi nyo? Kayo? Laging wet food. Masasarap ang pagkain. Kami piniritong talong. At saka piniritong tilapia. Saan ka pa? Busog yan eh. Naantok na si Itim. So, ayan. Anong oras na? 11:30. Tayo ay nakapagprito na. So, mamaya ulit. Upo-upo muna si Mama at masakit na ang paa ko sa kakaikot-ikot.